Ang bangko na ito, sabi ng matandang lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na bulong na lumaganap sa tahimik na loob ng Matthews Legacy Bank, ay akin. Nagkatinginan ang mga kahera. Si Aling Nena, ang pinakamatanda, ay napangiti ng pilit. Akala niya'y nagbibiro lamang ang matanda. Ngunit si Arawinda Ara Reyes, ang bank manager, ay nakaramdam ng kakaibang kirot sa dibdib niya. Hindi iyon ang ngiti ng isang baliw. Hindi iyon ang tingin ng isang nalilito. Ito ay ang malalim na kalungkutan sa mga mata ng matanda na nagpapahiwatig ng isang kwentong hindi pa nasasabi. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, kinabahan si Ara. "Magandang umaga po, sir," sabi ni Aling Nena. Sinisikap na panatilihin ang profesionalismo, ngunit may bahid ng pagtataka sa kanyang tinig. "Maaari po ba nating pag-usapan yan sa opisina ni Ma'am Ara?" Tumingin ang matanda kay Aling Nena, pagkatapos ay bumalik sa buong bangko. Bawat sulok ay tinitignan na parang may hinahanap. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang suot ay luma na. Halos kupas na ang kulay, ngunit malinis. "Hindi ko kailangan ng opisina," sabi ng matanda. Mas lumakas ng bahagya ang kanyang boses. At ngayon ay may isang ugong ng galit na hindi maitago. "Ang kailangan ko ay ang katotohanan." Naramdaman ni Ara ang pagtaas ng kanyang balahibo. Bumuntong hininga siya. May kung anong kakaiba sa matandang lalaking ito. Hindi siya tulad ng karaniwang nagkakaproblema sa mga kliyente. Ang lalim ng kanyang mga mata ay parang nagdadala ng bigat ng maraming taon. "Lolo?" Isang boses ang narinig mula sa security desk. Si Mang Cardo, ang guard, na nakangisi. "Pasensya na po, pero sa pamilya Matthews po ang nagmamay-ari ng bangko na ito. Baka po, nalito kayo ng pinasukan? Baka po yung bangko sa kabilang kanto?" Ngumiti ang matanda, ngunit ito ay isang ngiti na puno ng pait at matinding sakit. "Hindi ako nalito, iho, at hindi ako nagbibiro." Biglang kinuha ng matanda mula sa kanyang lumang barong ang isang lumang leather-bound na libro. Malaki ito at halatang inalagaan ng mabuti sa loob ng maraming taon. Ang mga pahina nito ay dilaw na. At ang takip ay puno ng gasgas. Kasama nito, inilabas niya ang isang bundle ng mga luma at dilaw na papel de bangko. Hindi ito ordinaryong pera. Mukha itong mga lumang salapi mula sa panahon ng Commonwealth. Halos hindi na nakikita sa kasalukuyan. "Ito," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon, ang orihinal na ledger, ang tunay na talaan ng Matthews Alcantara Bank na itinatag ko noong 1948 kasama ang aking dating kaibigan, si Don Lorenzo Matthews. Naging bingi ang buong bangko. Ang bulong-bulungan ng mga kliyente ay napalitan ng katahimikan. Ang mga mata ni Ara ay nanlaki. Ang opisyal na kasaysayan ng bangko ay malinaw na nagsasabi na ito ay itinatag ng pamilya Matthews noong 1950. May mali. May labis na mali. At ang mali na iyon ay sumusuntok sa dibdib niya, nagdudulot ng isang uri ng pagkabagabag na hindi niya maipaliwanag. Ito ang bangkong pinaghirapan niyang abutin ng posisyon. Ang lahat ng sakripisyo niya para sa kanyang pamilya ay nakasalalay sa Matthews Legacy Bank. Nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone ang mga kliyente, kinukuhanan ng video ang matanda. Ang guard ay nagmamadaling tumawag ng backup. Ang pagkabigla ay kumalat sa buong silid, tulad ng isang mabilis na apoy. Nararamdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ang gulo ay nagsisimula na, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, kahit na ang lahat ng lohika ay nagsasabing kalimutan ng matanda, may isang bahagi sa kanya ang gusto pang makinig. Ang kanyang profesionalismo ay nakikipaglaban sa isang hindi kilalang pakiramdam ng pag-usisa at higit sa lahat, pag-aalala. Biglang bumukas ang pinto ng bangko at isang matikas na lalaki ang pumasok. Nakasuot siya ng mamahaling suit. May dala-dalang briefcase, si Andre Matthews, ang pamangkin ni Don Ricardo. Isang abogado na madalas narito para sa mga usaping legal ng pamilya.
Naging pamilyar na si Ara sa kanyang presensya, lalo na sa kanyang kalmadong disposisyon na tila hindi naaapektuhan ng anumang gulo. Tumigil si Andre sa pagitan ng mga nagbubulungan at nagtataka. Tumingin siya kay Mang Dante. Pagkatapos ay kay Ara. May isang hindi mabasa na tingin sa kanyang mga mata. Isang halo ng pagtataka at isang uri ng pagkilala. Anong nangyayari rito? Mahina niyang tanong. Sapat lang para marinig ni Ara. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pag-usisa. Hindi pa nakakasagot si Ara nang mag-ring ang cellphone niya. Nakita niya ang pangalan sa screen, Don Ricardo Matthews. Naramdaman niya ang malamig na dugo sa kanyang mga ugat. Ito na, ang tunay na gulo. Ara, matigas at malalim ang boses ni Don Ricardo mula sa kabilang linya. Narinig ko ang nangyayari. Ayusin mo yan! Ngayon din! Walang sino man ang magbabago sa kasaysayan ng Matthews Legacy Bank. Ang katotohanan ay simple lang. Ang bangko ay atin. Period. Nanginginig ang kamay ni Ara habang ibinaba niya ang telepono. Ang malamig na utos ni Don Ricardo ay pumutol sa anumang huling pagdududa niya. Nakita niya ang matandang si Mang Dante na ngayon ay naghihintay at si Andre Matthews na nakatingin sa kanya, nagtatanong sa kanyang mga mata sa pagitan ng isang matandang lalaking naghahanap ng katarungan at isang makapangyarihang pamilyang nagtatago ng sikreto. Alam ni Ara na ang kanyang buhay at ang kanyang propesyon ay nasa bingit ng isang malaking pagsubok. Hindi na siya makakabalik. Lumipas ang hapon na parang isang bangungot. Si Mang Dante ay dinala sa labas ng bangko ng payapa. Ngunit ang kanyang mga salita at ang lumang ledger ay nanatili sa hangin. Nag-iiwan ng hindi maalis na bahid ng pagdududa. Ang Matthews Legacy Bank, na dating tila matibay na institusyon, ay naramdaman ngayon ni Ara na parang isang bahay na may bitak sa pundasyon. Kinaumagahan, si Don Ricardo Matthews ay nagpadala agad ng kanyang sariling team ng mga abogado. Pinangunahan ni Andre upang linisin ang gulo. Ang utos ay malinaw. Walang sinuman ang magsasampa ng reklamo at ang anumang impormasyon na lumabas sa media ay dapat kontrolin. Ngunit ang munting apoy na sinindihan ni Mang Dante ay unti-unti nang lumalaki. Ang mga balita tungkol sa matandang lalaking nag-aangkin ng bangko ay kumalat na sa social media. Pinatawag ni Don Ricardo si Ara sa kanyang opisina. Malamig ang kanyang tingin, parang yelo. Ara, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng babala. Ikaw ang manager dito. Ang reputasyon ng Matthews ay nasa kamay mo. Kailangan mong siguraduhin na ang istoryang ito ay mamatay. Pero sir, naglakas loob si Ara. Paano kung may katotohanan ang sinasabi niya? Napakunot ang noo ni Don Ricardo. Walang katotohanan, Ara. Ang kasaysayan ng bangkong ito ay malinaw. Itinatag ito ng aking ama. Ang sinasabi ng matandang iyon ay pawang kathang isip lamang. May diin ang kanyang mga salita. Ito ang trabaho mo. Alamin kung ano ang gusto ng matandang iyon, bigyan siya ng kahit ano basta tumahimik siya. Pero siguraduhin mo na hindi na siya babalik dito. Lumabas si Ara sa opisina ni Don Ricardo na may mabigat na pakiramdam. Ang utos ay malinaw. Patahimikin si Mang Dante. Ngunit paano mo patahimikin ang isang tao na naghahanap ng katotohanan? Ang pagdududa ay kumakalat sa kanyang isip. Mas mabilis kaysa sa anumang virus. Nagsimula si Ara sa paghahalongkat sa mga lumang archive ng bangko. Ang mga sulok ng silid ay punong-puno ng alikabok. At ang amoy ng lumang papel ay sumasalubong sa kanya. Oras ang lumipas. At habang sinusuri niya ang mga dokumento, may napansin siyang kakaiba. Ang ilang mga talaan mula sa late 1940s at early 1950s ay may mga blankong pahina o kaya'y may mga pahina na mukhang binago ang impormasyon. May mga record din na bigla na lang nawawala. Hindi siya nag-iisa sa kwarto. Si Mang Tonyo, isang dating kawani ng bangko na nag-retire na, ay kasama niya, tumutulong sa paghanap ng mga lumang dokumento.
Napansin ni Ara ang panginginig ng kamay ni Mang Tonyo nang hawakan niya ang isang file. Mang Tonyo? Mahina niyang tanong, may alam po ba kayo tungkol sa Matthews Alcantara Bank? Nagulat si Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Bakit mo naman naitanong yan, Ara? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nilingon niya ang paligid. Parang may nagmamasid sa kanila. Mang Tonyo, nakita ko po ang mga lumang talaan. May mga nawawala, may mga binago. Ano po ba ang nangyari noon? Sinubukan ni Ara na tingnan ang kanyang mga mata, nagbabaka sakaling makita ang katotohanan. Lumunok si Mang Tonyo. Ara, wag mo nang alamin. May mga bagay na mas mabuting hindi na ibalik. Ang pamilya Matthews ay makapangyarihan. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Pagkatapos ng paghahalongkat, nagpasya si Ara na puntahan si Mang Dante. Naramdaman niya ang pangangailangan na marinig ang buong kwento mula sa bibig mismo ng matanda. Matatagpuan niya si Mang Dante sa isang maliit, lumang bahay sa gilid ng bayan, napapalibutan ng mga halaman na tila nakalimutan na. Pinapasok siya ni Mang Dante na may pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sinimulan niya ang kanyang kwento. Ang bawat salita ay may bigat ng sakit at kawalan. Ang tungkol sa kanyang mga pangarap, ang kanyang pagkakaibigan kay Don Lorenzo Matthews, at ang pagtatatag ng bangko. Ang kanyang tinig ay naging malungkot nang ikuwento niya ang biglang pagbabago ng Matthews, ang pagkalat ng mga balita tungkol sa kanyang pagiging hindi karapat-dapat at kung paano siya nilinlang, unti-unti, upang mawala ang lahat ng kanyang pag-aari. Hindi lang ito tungkol sa diskriminasyon, iha. Sabi ni Mang Dante, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. May mas malalim pa. May utang ako noon, isang lihim na utang na hindi ko sana dapat pinasok, at ginamit nila yan laban sa akin. Kinain nila ako ng buo. Habang nakikinig si Ara, naramdaman niya ang init ng awa at galit sa kanyang puso. Ito ay higit pa sa simpleng pag-aari ng bangko. Ito ay tungkol sa dignidad ng isang tao at isang kwentong puno ng pagtataksil. Nang paalis na si Ara, nakita niya si Andre Matthews sa koridor ng bangko, abala sa kanyang cellphone. Tinaas niya ang kanyang tingin nang makita si Ara. May kakaiba sa kanyang mga mata, isang halo ng pagkabahala at isang uri ng pangunawa. Ma'am Reyes, sabi ni Andre, ang kanyang tinig ay formal tulad ng dati. Nabalitaan ko ang pinagagawa sa inyo ni Don Ricardo. Kung kailangan nyo ng legal advice, alam nyo na kung saan ako hahanapin. Hindi ko sinasabing may mali sa ginagawa ng aming pamilya, pero tumigil siya. Tila nag-aalangan. Hindi ko rin sinasabing tama. Napatingin si Ara kay Andre. May bahid ng konsensya sa kanyang mga mata. Alam niyang naiipit din si Andre. Salamat, Sir Matthews. Tugon ni Ara. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagtataka. Umalis si Ara. Ang mga salita ni Mang Dante at ang mga pagdududa tungkol sa Matthews Legacy Bank ay pumupuno sa kanyang isip. Ang huling sinabi ni Andre ay nagpabago ng lahat. Nagbibigay ito sa kanya ng kaunting pag-asa. Nang gabing iyon, habang iniisa-isa niya ang mga dokumentong dinala niya mula sa archive, may isang bagay siyang napansin. Sa loob ng isa sa mga lumang folder, mayroong isang pahina ng sulat kamay, hindi kasama sa anumang opisyal na record. Ito ay galing sa isang lumang ledger na hindi tugma sa anumang nasa bangko. Nakasulat sa itaas nito, sa lumang sulat kamay, ang isang pangalan na biglang nagpahinto sa kanyang hininga. Dolores. Napakunot ang noo ni Ara. Dolores? Bakit pamilyar ang pangalang iyon? Hindi makatulog si Ara ng gabing iyon. Ang pangalang Dolores ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip, kasama ang larawan ng lumang ledger ni Mang Dante at ang mga sinabi ni Mang Tonyo. May kung anong kakaiba. Pakiramdam niya, may nakatagong bahagi ng kasaysayan na sadyang ibinaon sa limot. Kinaumagahan, bago pumasok sa bangko, nagpasya si Ara na bumisita sa kanyang tita Nena, ang nakatatandang kapatid ng kanyang lola.
na naninirahan sa lumang bahay ng pamilya. Maraming kwento si Tita Nena tungkol sa kanilang angkan. Tita? Simula ni Ara, habang magkasama silang umiinom ng kape sa beranda. May itatanong lang po ako sa inyo. Si Lola Dolores po, ang nanay ni Mama. May alam po ba kayo sa kanyang nakaraan? Lalo na po sa trabaho niya? Napakunot ang noo ni Tita Nena. Si Dolores? Ah, oo. Naku, ang lola mo. Napakatalino at napakamasipag niyan. Siya ang pinakamatalinong Reyes. Nagtrabaho yan sa bangko noon. Bago pa man maging Matthews Legacy Bank ang pangalan, naramdaman ni Ara ang isang kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Sa Matthews Legacy Bank po. Kailan po yan, tita? Naku, matagal na yan. Noong panahon pa ng kabataan niya. Bago pa ako magpakasal. Siguro mga huling bahagi ng 1940s o early 1950s. Isa siya sa mga pinakamatataas na empleyado roon. Kahit babae pa siya. Hindi ba't naging kaibigan pa nga niya ang nagtatag ng bangko? Isang mayamang Amerikano ata? O isang Pilipino na may lahing banyaga? Hindi ko na matandaan ang pangalan. Tapos bigla na lang siyang umalis. Nagkasakit daw o kung ano paman. Hindi na siya nabanggit sa bangko pagkatapos noon. Biglang umalis? Walang naisalaysay sa opisyal na kasaysayan ng bangko na nagtatrabaho roon ang kanyang lola. At ang pagiging kaibigan sa nagtatag ng bangko? May isang bahagi ng kwento ni Mang Dante na lumitaw sa kanyang isip. Ang tungkol sa kanyang pagkakaibigan kay Don Lorenzo Matthews. Pero wala siyang nabanggit na pangalan ng kaibigan mula sa bangko. Hindi kaya. Tita, may mga lumang gamit pa po ba si Lola Dolores? Baka po may naiwan siyang mga sulat o kung anuman? Tanong ni Ara. Ang kanyang puso ay bumibilis. Naku, marami pa dyan. Nasa lumang bodega sa likod ng bahay. Puro alikabok na yan. Pero kung gusto mo, tingnan mo. Hindi naman kami natingnan dyan. Kasi puro luma na. Pagkatapos ng kape, nagtungo si Ara sa lumang bodega sa likod ng bahay. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay bumati sa kanya. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang kagamitan at mga kasangkapan na matagal nang hindi ginagamit, nakita niya ang isang lumang kahon. May nakasulat na pangalan sa gilid. Sa lumang sulat kamay, Dolores Reyes. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ang loob ay puno ng mga alaala, mga lumang panyo, isang pares ng salamin, at isang koleksyon ng mga lumang litrato na halos dilaw na ang kulay. Bawat litrato ay tinitigan niya. May mga litrato ng kanyang Lola Dolores noong bata pa ito, masigla at nakangiti. Pagkatapos, may isang litrato siyang nakita na nagpahinto sa kanyang hininga. Isang litrato ni Lola Dolores, nakatayo sa harap ng isang gusali na mukhang bangko, ngunit mas luma ang itsura, at sa tabi niya ay isang binata. Ang binata ay may pamilyar na mga mata. Ito si Mang Dante, noong bata pa siya. Nanginginig ang kamay ni Ara habang hawak ang litrato. Magkasama sila, magkatabi, at may isang ngiti sa kanilang mga labi na tila nagbabahagi ng isang lihim. Sa ilalim ng litrato, may isa pang bagay, isang selyadong sobre na tila hindi pa nabubuksan. Ang sulat kamay sa harap ay pamilyar. Ito ay kay Lola Dolores at ang nakasulat na pangalan ng padadalhan para kay Dante. Lumukso ang puso ni Ara. Ito ay para kay Mang Dante, ngunit bakit hindi ito nakarating sa kanya? Bakit ito nakatago sa kahon ni Lola Dolores? Kasabay nito, sa loob ng Matthews Law Office, may isang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Andre at ng kanyang lolo, si Don Ricardo. Lolo, sabi ni Andre. Kalmado ngunit may pahiwatig ng pagdududa. May ilang mga katanungan lang po ako tungkol sa kasaysayan ng bangko. Bakit po walang anumang record ng isang Matthews Alcantara Bank sa mga archive ng pamilya? At bakit po may mga balita ngayon tungkol sa isang matandang lalaki
na nag-aangkin ng pagmamay-ari. Napabuntong hininga si Don Ricardo. Nakaupo sa kanyang malaking mesa. Andre, tigilan mo na ang kalokohan na yan. Ang bangko ay Bangko Matthews. Walang Matthews Alcantara. Ang matandang iyon ay isang naghahanap buhay na sinungaling. Ang mga ganitong balita ay sinisira lamang ang reputasyon ng pamilya at ng bangko. Mag-focus ka sa trabaho mo. Hindi sa mga lumang kwentong kutsero. Pero lolo, may mga inconsistencies po sa mga record. Giit ni Andre. Ang mga record, Andre, ay minsan ay hindi kumpleto o kaya'y nagkakamali. Ngunit ang katotohanan ay malinaw. Ang Matthews ang nagtatag ng bangko at Matthews ang nagpapatakbo nito. Huwag kang magpapalin lang sa mga emosyon, Andre. Hindi ka abogado para sa mga damdamin. Abogado ka para sa batas. At ang batas ay nasa panig natin. Umalis si Andre sa opisina ni Don Ricardo na may mas mabigat na pakiramdam. Ang mga salita ng kanyang lolo ay parang martilyo na bumabayo sa kanyang konsensya. Nagsimula siyang magduda sa kanyang sariling pamilya. Samantala, bumalik si Ara sa kanyang apartment. Ang sobre ni Lola Dolores para kay Mang Dante ay nakasama niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang selyo. Nanginginig ang mga kamay. Sa loob ay hindi lamang isang simpleng sulat. Ito ay puno ng mga kakaibang simbolo at mga salita na tila hindi magkakaugnay. Tila isang uri ng code. Napakunot ang noo ni Ara. Ano ito, Lola Dolores? Bigla niyang naalala ang isang bagay na binanggit ni Mang Dante, ang lumang ledger. Kung ito ay para kay Mang Dante at naglalaman ng mga pahiwatig, marahil may kaugnayan ito sa mga talaan na pinag-uusapan niya. Sinubukan niyang ihanay ang ilang simbolo sa mga numero o salita na nakita niya sa mga lumang record. Matapos ang halos isang oras ng pagsubok, biglang nagliwanag ang kanyang isip. Hindi ito isang komplikadong code. Isa itong simpleng cipher na marahil ay ginamit ng mga matatanda noon upang magtago ng mga mensahe mula sa iba. Dahan-dahan, nagsimula siyang basahin ang mga nakatagong salita. Ang bawat linya ay nagbubunyag ng isang piraso ng impormasyon na tila nag-uugnay sa kwento ni Mang Dante. Ang tungkol sa isang kasunduan, pagtataksil at pag-asa. Ngunit may isang partikular na parirala na nagpakaba sa kanya ng labis. Sa dulo ng sulat, sa halos hindi na mabasa na tint, ay nakasulat, ang susi ay nasa ilalim ng buwan, sa lumang puno ng nara, malapit sa kalsada, patungo sa tabakalera. Napatulala si Ara. Isang lokasyon, isang lugar na may kinalaman sa isang kasunduan. Ang kanyang puso ay kumalabog. May mas malalim pa sa kwentong ito, at ang kanyang Lola Dolores ay may malaking bahagi dito. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Ara sa bahay ni Mang Dante. Ang natuklasang lihim mula sa sulat ni Lola Dolores ay pumupuno sa kanyang isip. Ang matanda ay naghihintay na sa may pintuan. May ngiti sa kanyang labi na tila may pag-asa sa unang pagkakataon. Hawak ni Ara ang lumang litrato ni Lola Dolores at Mang Dante at ang sobre na naglalaman ng nakatagong mensahe. Mang Dante, simula ni Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla at pag-asa. Si Lola Dolores po. Kaibigan po pala kayo. At nakita ko po ito. Ibinigay niya ang litrato. Nagbago ang ekspresyon ni Mang Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. At dahan-dahan niyang kinuha ang litrato. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa mukha ni Lola Dolores. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitago. Dolores, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, puno ng kalungkutan at pangungulila. Ang Dolores ko, may isang butil ng luha ang gumulong sa pisngi niya. Ikinuwento ni Ara ang kanyang natuklasan. Ang pagkakakilanlan ng kanyang lola bilang isang dating mataas na empleyado sa bangko, ang biglaang pag-alis nito, at ang nakatagong mensahe. Ibinigay din niya ang nabasag niyang code at ang huling linya. Ang susi ay nasa ilalim ng buwan,
sa lumang puno ng nara, malapit sa kalsada patungo sa tabakalera. Ang tabakalera, sabi ni Mang Dante. Nakatitig sa malayo. Iyon ang lumang bodega ng tabako. Malapit doon ang aming tagpuan ni Dolores noon, isang lugar na walang nakakaalam. May bahid ng tamis sa kanyang tinig, kasama ng matinding pait. Agad silang nagpasya na puntahan ang lugar. Sumakay sila sa isang tricycle na halos hindi na gumagalaw, patungo sa liblib na bahagi ng Batangas, kung saan matatagpuan ang lumang tabakalera. Ang daan ay baku-bako. Napapaligiran ng mga mataas na damo at mga lumang puno. Naramdaman ni Ara ang pagtaas ng kanyang kaba sa bawat pagdaan nila sa mga pamilyar na tanawin. Nakarating sila sa isang bakanteng lote. Sa gitna nito, nakatayo ang isang malaking lumang puno ng nara na tila nakasaksi na ng maraming panahon. Ang mga sanga nito ay malawak at ang mga ugat ay nakalabas sa lupa. Ang lugar ay tahimik, tanging ang tunog ng hangin ang maririnig. "Dito!" bulong ni Mang Dante. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Dito kami nagtatago ni Dolores. Dito kami nangangarap. Dito kami nagsumpaan." Nagsimula silang maghanap sa ilalim ng puno. Matapos ang ilang minuto, nakita ni Ara ang isang maliit na bukol sa lupa, tila may isang bagay na nakabaon. Dahan-dahan niyang hinukay gamit ang kanyang mga kamay. Sa ilalim, nakita niya ang isang lumang kahoy na kahon, balot sa telang halos mabulok na. Nang buksan nila ang kahon, bumungad sa kanila ang isang lumang, manipis na libro, isang maliit na diary. Ang mga pahina ay dilaw na dilaw at ang tinta ay halos naglaho na. Ito ang diary ni Lola Dolores. Kasama ng diary, may isang maliit na selyadong envelope na may nakasulat na pangalan ni Mang Dante. "Narito ang lahat, Dante," bulong ni Ara. Ibinigay kay Mang Dante ang envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang binuksan niya ang envelope, sa loob ay hindi lamang isang sulat, kundi isang kopya ng isang lumang kasunduan sa pagitan ng Alcantara at Matthews, at isang serye ng mga resibo ng pagbabayad ng utang. Ang mga resibo ay nagpapakita na si Mang Dante ay nagbayad ng kanyang utang. Ngunit sa ilalim ng mga resibo ay may isang maliit na sulat kamay ni Lola Dolores. Nagbasang malakas si Ara mula sa diary. Ang bawat salita ay nagbubunyag ng sakit at pagtataksil. Nobyembre 15, 1949. Basang malakas ni Ara. "Hindi ko na kaya ang nakikita ko. Ang pamilya Matthews, lalo na si Lorenzo, ay nagbago. Ang kanilang kasakiman ay walang hangganan. Ginamit nila ang utang ni Dante. Sinisiraan nila si Dante sa likod niya. Tinatawag siyang magnanakaw at traidor para lang makuha nila ang kanyang bahagi sa bangko. Sinabi niya sa akin ang lahat. Ang tungkol sa mga taong binabayaran niya para manahimik at ang mga banta na natatanggap niya. Wala akong magawa. Nanginginig ang buong pagkatao ko sa galit. Paano nila magagawa ito?" Sa isang kaibigan, nanginginig ang boses ni Ara. Si Mang Dante, na nakikinig, ay yumuko ang kanyang ulo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang sakit ng nakaraan ay nagbabalik. Mas matindi ngayon dahil may saksi. Marso 10, 1950, patuloy ni Ara. Binigyan ko siya ng babala. Sinabi ko kay Dante na lumaban. Ngunit sinabi niya na wala siyang laban. May mga taong nakapaligid sa Matthews na kayang sirain ang buhay niya ng tuluyan. Pinagbantaan pa nila ang kanyang pamilya. Walang kalaban-laban si Dante. Ang tanging nagawa ko ay itago ang mga talaan na ito, ang orihinal na ledger, ang mga resibo ng pagbabayad ng utang, at ang mga lumang salapi. Ito ang tanging ebidensya na hindi pa nabago. Umaasa akong balang araw, may makakatuklas sa katotohanan. Doon, ibinunyag ni Mang Dante ang buong detalye ng lihim na utang na kanyang pinasok. Ito ay isang utang sa isang grupo ng mga loan shark, hindi sa bangko. Isang desperadong desisyon niya noon para matulungan ang isang kamag-anak na may malubhang karamdaman.
Alam ng pamilya Matthews ang tungkol dito at ginamit nila ito para mag-blackmail kay Mang Dante. At pagkatapos ay binago ang mga papeles ng bangko upang gawing formal na utang sa bangko na kinuha ang kanyang mga ari-arian bilang collateral. Hindi lang basta pinagkaitan ako dahil sa lahi ko, sabi ni Mang Dante. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Nilinlang nila ako. Ninakawan nila ako. Sinira nila ang aking buhay. Ginawa nila akong isang kriminal sa mata ng mga tao. Samantala, sa Matthews Legacy Bank, nagsisimula ng maghinala si Don Ricardo. Ang balita tungkol sa matandang lalaki at ang lumang bangko ay hindi na napipigilan. Nakita niya ang mga CCTV footage. Nakita niya si Ara na nakikipag-usap kay Mang Dante. Nalaman din niya na naghahalongkat si Ara sa mga lumang archive. Pinatawag niya ang isang private investigator. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan, si Arawinda Reyes. Kung ano ang nakaraan niya, sino ang kanyang pamilya, hindi ko gusto ang ginagawa niya. Huling basahin ni Ara ang huling pahina ng diary. Ang mga salita ay halos naglaho na, ngunit ang sakit sa likod ng mga salita ay naroon pa rin. Disyembre 24, 1950. Basang malakas ni Ara. Ang sakit isipin. Si Dante ay nawawala. Wala akong magawa. Lahat ng aking pangarap ay nawala na. Ang aking pag-ibig, Dante. Sana'y mapalaya ka. Ang katotohanan ay naroroon sa huminto si Ara. Ang huling linya ay punit. Ang huling salita ay nawawala. Ngunit ang kahulugan ay malinaw. Ito ay isang mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa kanyang Lola Dolores para kay Mang Dante. Kahit sa gitna ng matinding kawalan at pagtataksil, ang luha ay dumaloy sa pisngi ni Ara. Naramdaman ni Ara na may isang bagay na nagbabago sa kanya. Ang paghahanap ng katotohanan ay naging personal. Hindi na lang ito tungkol sa trabaho niya o sa bangko. Ito ay tungkol sa pagtubos sa isang nakaraang kasinungalingan. Sa paghahanap ng katarungan para sa isang matandang lalaki at para sa kanyang Lola Dolores. Pag-uwi niya sa bahay, naramdaman niya ang matinding pagkabahala. May dumating na isang sobre na walang pangalan ng nagpadala. Sa loob ay isang pahayagan na may bilog na litrato niya at sa ibaba ay may nakasulat na mga salita na tila banta. Mag-ingat ka! Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Hindi pa rin mawala sa isip ni Ara ang huling pahina ng diary ni Lola Dolores, ang linyang naputol, at ang katotohanang si Mang Dante ang tanging nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng lola niya. Ang banta na natanggap niya sa sobre ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang mas lumalalim na ang kanyang paglahok sa kasong ito. Hindi na ito simpleng paghahanap ng katotohanan. Ito ay isang panganib na, kinabukasan, maaga siyang pumunta sa bahay ni Mang Dante. Dala ang diary ni Lola Dolores at ang litrato nilang dalawa. Ang pagkabigla ay nakaukit pa rin sa kanyang mukha. Mang Dante, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang diary po ni Lola Dolores. Hindi lang po pala ito tungkol sa bangko. May mas malalim pa po. Pinaupo siya ni Mang Dante. Ang matanda ay nagtatanong ang tingin, ngunit may halong pag-asa. Ang huling pahina po, patuloy ni Ara, inilabas ang diary. Punit po ang dulo, pero sa huling linya, sinasabi ni Lola. Pero sinabi po niya rin sa diary na itinago niya ang mga talaan, ang orihinal na ledger, at ang mga lumang salapi. Dahil umaasa siyang balang araw ay matutuklasan ang katotohanan. Biglang tumayo si Mang Dante. Ang ibig mong sabihin, ang mga talaan na ibinigay ko sa iyo, ang mga salapi, sa kanya galing? Tumango si Ara. Ang kanyang mga mata ay nanunubok sa reaksyon ng matanda. Mang Dante, ang mga simbolo sa sulat ni Lola. Nakita ko po sa sulat niya na may mga simbolo siya na tila code. At ang mga salitang ito? Ang susi ay nasa ilalim ng buwan, sa lumang puno ng Nara. Malapit sa kalsada patungo sa Tabakalera. Mangyari po na iyon ang naging daan para matagpuan namin ang diary niya. Bakit po tila may mga bagay siyang itinago sa inyo? Tumahimik si Mang Dante.
Ang kanyang mga mata ay lumaki, puno ng isang halo ng pagkabigla, pighati, at isang matinding pangungulila. Lumapit siya sa bintana, tinitigan ang malayo, na tila hinahanap ang anino ng nakaraan. Si Dolores, bulong niya, halos hindi marinig. Ang aking Dolores. Napansin ni Ara ang paraan ng pagbanggit ni Mang Dante sa pangalan ng kanyang lola. Hindi ito simpleng pagbanggit ng isang kaibigan. Ito ay may bigat ng pag-ibig. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Ara. Isang ideya na kasing laki ng pagkabigla. Mang Dante. Dahan-dahan niyang tanong, si Lola Dolores po ba? Mahal niyo po siya? Huminto si Mang Dante. Ang kanyang balikat ay biglang bumagsak. Dahan-dahan siyang lumingon kay Ara. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Mahal na mahal, Ara. Higit pa sa aking buhay. Siya ang aking pag-asa. Ang aking mundo. Ngunit hindi maaari. Magkaiba kami ng mundo. Ako ay isang simpleng alkantara. Siya ay isang Reyes. At sa panahong iyon, ang aming pag-ibig ay isang kasalanan. Isang bagay na kailangan naming itago. Bumalik sa isip ni Ara ang mga linya sa diary ni Lola Dolores. Ang lola niya ay nagmahal. At ang pag-ibig na iyon ay mas malalim pa sa anumang nakasulat sa kasaysayan ng bangko. Sinubukan naming tumakas noon. Patuloy ni Mang Dante. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit ang pamilya Matthews, lalo na si Lorenzo, ay nalaman ang tungkol sa amin. Ginawa nila itong sandata laban sa akin. Ginawa nila akong isang traitor sa kanilang mata. Si Dolores, pinilit siyang pakawalan ako para lang mailigtas ako mula sa kanila. Ayaw niyang masira ang buhay ko ng tuluyan. Narinig ni Ara ang sakit sa bawat salita. Ang kanilang pag-ibig ay naging biktima ng kasakiman at diskriminasyon. At ang lumang ledger, ang mga salapi, at ang diary, hindi lamang ito mga ebidensya ng pagtataksil sa negosyo. Ito ay mga alaala ng isang pag-ibig na pilit na inilibing. Isang pag-ibig na naghanap ng paraan upang mabigyan ng katarungan ang minamahal. Kaya pala niya itinago ang mga ito, bulong ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi lang para sa katarungan, kundi para sa inyo. Para sa pag-ibig niya sa inyo, niyakap ni Ara si Mang Dante. Ang matanda ay humikbi sa kanyang balikat. Ang mga taon ng pighati ay tila bumuhos sa isang pagkakataon. Ang pag-ibig na iyon ay sumira sa kanya, ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng lakas upang bumangon at ipaglaban ang katotohanan. Ang bawat pahina ng diary, bawat numero sa ledger, ay hindi lamang mga patunay ng pagtataksil, kundi mga patunay din ng walang hanggang pag-ibig at sakripisyo. Ito ang puso sa ilalim ng kasinungalingan. Samantala, sa Matthews Legacy Bank, nagngingit-ngit sa galit si Don Ricardo Matthews. Ang kanyang private investigator ay nagbigay ng isang detalyadong ulat tungkol kay Arawinda Reyes, ang kanyang pamilya, at ang pinakamalaking pagtuklas, ang pagkakakilanlan ng kanyang lola, si Dolores Reyes, at ang kanyang papel sa lumang Matthews Alcantara Bank. Ang balita tungkol sa matandang lalaki at ang lumang bangko ay kumalat na sa lokal na media, at ang pangalan ng Matthews ay unti-unting nadudungisan. Walang hiya! Bulong ni Don Ricardo. Pinagpaga ng mesa. Kailangan kong tapusin ito. Ngayon na! Agad niyang pinatawag si Ara sa kanyang opisina. Malamig ang hangin sa loob ng malaking silid. Ang mga mata ni Don Ricardo ay matalim, parang talim ng kutsilyo. Ara, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng babala. Narinig ko ang mga balita at nalaman ko ang iyong pinaggagagawa. Sir, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Ang trabaho mo ay protektahan ang Matthews Legacy Bank. Putol ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay biglang lumakas. Hindi ang maghukay ng mga lumang bangungot, lalo na ang mga bangungot na may kinalaman sa iyong pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Alam na niya, alam na ni Don Ricardo ang tungkol kay Lola Dolores. May mga bagay akong nalaman, Ara.
na hindi mo magugustuhan. Patuloy ni Don Ricardo. Ang kanyang ngisi ay malamig at puno ng pananakot. Ang iyong pamilya ay may mga utang sa amin, malaki, at ang iyong posisyon dito, isang pribilehiyo iyan, hindi isang karapatan. Madali kong pwedeng balewalain ang lahat ng pinaghirapan mo. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Binibigyan siya ng banta, direkta, hindi lamang ang trabaho niya, kundi pati na rin ang seguridad ng kanyang pamilya. Kung ipagpapatuloy mo ang paghahalungkat sa nakaraan, Ara, banta ni Don Ricardo, sisiguraduhin kong babalik ka sa kung saan ka nanggaling. Mas masahol pa roon. Wala kang lugar sa mundong ito ng mga mayayaman at makapangyarihan. Isa ka lamang pawn. Ngunit sa kabila ng takot, may isang apoy na nagliyab sa puso ni Ara, ang pag-ibig ni Lola Dolores at Mang Dante. Ang pagtataksil ng pamilya Matthews, hindi siya susuko. Umalis si Ara sa opisina ni Don Ricardo. Ang kanyang puso ay kumalabog. Alam niyang lumubog na siya sa isang labanan na hindi niya akalain. Ngunit ang katotohanan at ang pag-ibig ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang gabing iyon, habang iniisip niya ang lahat ng nangyari, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-atubili siya, ngunit sinagot niya ito. Walang boses. Maya-maya, isang text message ang dumating. Mayroon pang mas malalim na lihim. Mag-ingat ka sa mga Matthews. Lalong kumalabog ang puso ni Ara. Sino ito? Isang kaalyado o isang bagong banta? Ang anino ng Matthews ay tila lumalalim sa kanyang buhay. Ang text message na natanggap ni Ara ay hindi nagtagal ay nakarating din sa kaalaman ni Andre. Ang mundo ni Andre, na dati maayos at may tiyak na landas sa ilalim ng impluwensya ni Don Ricardo, ay unti-unti nang nagbabago. Ang kanyang mga pagdududa, na dati bulong lamang sa isip, ay naging malakas na ingay. Ang matandang si Mang Dante, si Ara, at ngayon, ang nakakabahalang mensahe lahat ng ito ay nagpahiwatig ng isang mas malalim na katotohanan na pilit tinatago ng kanyang pamilya. Hindi na siya makakatulog ng payapa hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, habang nasa opisina, nagpa siya si Andre na gumawa ng sarili niyang investigasyon. Alam niyang mapanganib ito. Ang kanyang lolo, si Don Ricardo, ay may mga mata at tainga sa bawat sulok ng kumpanya. Ngunit ang kuryosidad at ang unti-unting pagkilala sa kung ano ang tama ay mas malakas kaysa sa takot. Hating gabi na, ang buong opisina ay tahimik na. Tanging ang hum na tunog ng aircon at ang ilaw ng kanyang computer screen ang kasama niya. Dahan-dahan siyang nag-login sa lumang database ng Matthews Law Office, isang database na hindi na gaanong ginagamit ngayon, ngunit naglalaman ng mga luma at sensitibong kaso. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang mag-search para sa pangalan ni Dante Alcantara at Matthews Alcantara Bank. Ilang minuto lang ang lumipas at lumabas ang ilang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga ito. Mga lumang kasunduan, mga deed of sale, mga legal na dokumento na nagpapaliwanag kung paano unti-unting nailipat ang pagmamay-ari ng Alcantara Bank patungo sa Matthews. Ang mga termino ay malabo, ang mga detalye ay kakaiba. May mga probisyon na tila masyadong pabor sa Matthews at labis na hindi patas kay Alcantara. Napakunot ang noo niya. Hindi ito ang malinis na transaksyon na sinasabi ng kanyang lolo. May bahid ng pangloloko, patuloy siyang naghalungkat. Bawat click ng mouse ay naglalabas ng mas maraming lihim. Mga kaso ng foreclosure, mga kaso ng pagbili ng mga lupa at negosyo sa napakamurang halaga. Nagsimulang lumitaw ang isang pattern. Hindi lang si Mang Dante ang biktima. Maraming pamilya, maraming individual na tila nawalan ng ari-arian sa kamay ng Matthews. Sa ilalim ng mga legal na pamamaraan na tila lehitimo sa ibabaw, ngunit sa loob ay puno ng panlilinlang. Bigla, may isang pangalan siyang nakita, isang pangalan na nagpahinto sa kanyang hininga. Victor Reyes.
si Victor Reyes. Ito ang pangalan ng kanyang ama. Ang ama na akala niya ay namatay nang bata pa siya sa isang aksidente. Ang ama na hindi niya gaanong nakilala. Bakit konektado ang pangalan ng kanyang ama sa mga transaksyong ito? At sa Matthews Law Office, ang kanyang kamay ay nanginginig habang nagtatype siya ng Victor Reyes sa search bar. Lumabas ang isang case file. Matthews versus Reyes. Isang kaso ng paglabag sa kontrata. Ang kasong ito ay may kinalaman sa isang malaking lupaing pag-aari ng pamilya Reyes na kinuha ng Matthews sa pamamagitan ng mga legal na loophole. Sa mga dokumento, may isang maliit na tala na nagsasaad na si Victor Reyes, ang kanyang ama, ay isa sa mga pangunahing nagpatotoo laban sa kanyang sariling pamilya na nagbigay daan sa Matthews na makuha ang lupa. Napasandal si Andre sa kanyang upuan. Ang kanyang ulo ay puno ng pagkalito. Hindi ito tama. Ang kanyang ama ay isang Reyes. Bakit siya tumestigo laban sa kanyang sariling angkan? At bakit hindi niya ito kailanman narinig? Sa gitna ng kanyang pagkalito, may isang tawag sa kanyang cellphone, si Don Ricardo. Andre. Ang boses ni Don Ricardo ay may halo ng galit na hindi maitago. Nasaan ka? May kailangan tayong pag-usapan. Ngayon na. Alam ni Andre na natuklasan na siya ng kanyang lolo. Ang kanyang puso ay kumalabog, ngunit isang determinasyon ang biglang lumitaw sa kanyang dibdib. Panahon na para sa paghaharap. Nang makarating si Andre sa mansyon ng Matthews, nakita niya si Don Ricardo na naghihintay sa study room. May hawak na isang stack ng mga dokumento. Ang mga mata ng kanyang lolo ay nagliliyab sa galit. Anong ginagawa mo, Andre? Sabi ni Don Ricardo. Inihagis ang mga dokumento sa mesa. Bakit ka naghahalongkat sa mga lumang record? At bakit mo kinukulit ang usapin tungkol sa matandang Alcantara na iyon? Lolo, may mga nakita po ako. Sabi ni Andre, ang kanyang tinig ay matatag. Ang kasaysayan ng bangko. Hindi po ito totoo. May mga transaksyon po kayong ginawa na hindi patas at ang tungkol po sa tatay ko. Biglang tumayo si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumula. Tigilan mo na yan, Andre. Ang Matthews ay Matthews dahil sa mga desisyong ginawa ko. Pero lolo, ang ama ko po, bakit may kinalaman siya sa mga transaksyong ito? Sa mga Reyes? At bakit tila siya ang nagbigay daan para makuha niyo ang lupa ng pamilya nila? Natahimik si Don Ricardo. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng isang malamig na ngiti. Gusto mong malaman ang totoo, Andre? Gusto mong malaman ang lahat? Lumapit si Don Ricardo kay Andre. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagliliyab na baga. Ikaw, Andre, hindi ka isang Matthews. Hindi ka tunay na Matthews. Naramdaman ni Andre na parang may bumagsak na malaking pader sa kanyang mundo. Ano po ang sinasabi niyo, Lolo? Ikaw. Patuloy ni Don Ricardo. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Andre. Ay anak ni Victor Reyes. Siya ang iyong ama. Ang lalaking iyon na nagbigay daan para makuha ko ang lupain ng kanilang pamilya sa ilalim ng pagbabanta. Isang eskandalo iyon. Ang iyong ina, isang Matthews, ay nagkaroon ng relasyon sa isang Reyes. Isang kabubuhan. Para mapanatili ang pangalan ng pamilya, kinuha kita. Pinagaling ko ang reputasyon ng iyong ina at ikaw ang magiging tagapagmana ko. Ang matandang iyon, si Victor Reyes, ay sinubukan akong kalabanin pero natalo siya. At ikaw ang tanda ng aking tagumpay. Isang Matthews na may dugo ng kaaway. Naramdaman ni Andre na parang nawawala ang lahat ng kanyang hininga. Ang kanyang lolo, ang pamilyang pinagkatiwalaan niya, ang kanyang buhay. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya isang Matthews. Anak siya ng isang Reyes, isang taong nilinlang ng kanyang sariling pamilya. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi kaysa sa anumang naramdaman niya dati sa gitna ng kanyang pagkabigla.
Biglang bumagsak mula sa lumang drawer ng desk ni Don Ricardo ang isang lumang sobre. Hindi sinasadya ito. Habang nagmamadaling kinuha ni Don Ricardo ang ilang mga dokumento. May pangalan sa harap. Para kay Victor Reyes. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay sulat ng kanyang ina. Dahan-dahan itong pinulot ni Andre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ay hindi lamang isang sulat, kundi isang lumang litrato ng kanyang ina na may dalang bata siya at sa likod ng litrato ay may nakasulat, ang bangko ng Kirby. Ang sumpa, kailangan mong malaman ang totoo. Ang bangko ng Kirby? Ano ang ibig sabihin nito? At ang sumpa, ang mga salita, ay tila naghuhukay ng mas malalim na lihim na ngayon ay may kinalaman sa kanyang sariling dugo. Ang malamig na tinig ni Don Ricardo na nagbabanta sa kanyang pamilya at sa kanyang kinabukasan ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Ara. Ang hindi kilalang text message ay nagbigay ng kaba sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng natuklasan niya, ang bigat ng katotohanan ay tila nagiging mas mabigat sa bawat oras na lumilipas. Parang isang malaking halimaw ang pamilya Matthews na hindi kayang talunin. Kinaumagahan, pagpasok ni Ara sa Matthews Legacy Bank, tila may kakaiba sa mga tingin ng kanyang mga kasamahan. Ang mga bulungan ay mas malakas kaysa karaniwan. Nakaramdam siya ng matinding kaba. Ito na, hindi nagtagal, pinatawag siya sa opisina ni G. Ramos, ang Head of Human Resources, isang taong kilalang malapit kay Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Miss Reyes, simula ni G. Ramos, ang kanyang tinig ay malamig at formal. Mayroon tayong natatanggap na mga ulat tungkol sa iyong mga aktibidad sa labas ng bangko, mga usapin na nakakasira sa imahe ng institusyon. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Tanong ni Ara. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang loob. Ito, sabi ni G. Ramos. Iniabot sa kanya ang isang formal na sulat. Ikaw ay pansamantalang sinuspinde sa iyong posisyon bilang bank manager epektibo ngayong araw. Mayroon tayong isasagawang investigasyon. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Suspension? Sa ganoong dahilan? Alam niyang hindi ito totoong investigasyon. Ito ay gawa ng Matthews. Ito ang banta ni Don Ricardo. Pero sir, wala po akong ginagawang masama. Nagsasaliksik lang po ako sa kasaysayan ng bangko. Yan mismo ang problema, Miss Reyes, putol ni G. Ramos. Ang kasaysayan ng bangko ay malinaw. Ang Matthews Legacy Bank ay pag-aari ng pamilya Matthews. Ang anumang pagtatangka na baguhin ang salaysay na iyon ay isang pagtatangka na sirain ang reputasyon ng kumpanya. At ang mga ulat ng iyong pakikipag-ugnayan sa isang individual na nag-aangkin ng pagmamay-ari ng bangko ay nakakabahala. Para sa kapakanan ng bangko, kailangan kang umalis. Walang nagawa si Ara. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang pigilan. Hindi siya iiyak sa harap ng mga taong ito. Ang kanyang karera, ang lahat ng pinaghirapan niya, ay tila gumuho sa isang iglap. Ang pangako niya sa kanyang pamilya na iaahon niya sila sa kahirapan ay tila isang malaking kasinungalingan. Wala na siyang trabaho. Paano na ang kanyang pamilya? Nang gabing iyon, lumubog sa kanyang apartment si Ara. Ang suspension letter ay hawak sa kanyang kamay na tila isang mabigat na pasanin. Sinubukan niyang tawagan si Mang Dante, ngunit hindi sumasagot ang matanda. Nag-aalala siya. Samantala, sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan, si Mang Dante ay nakaupo sa kanyang upuan, nakatitig sa lumang ledger. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang kanyang puso ay puno ng matinding sakit. Maraming taon na siyang lumalaban. Maraming taon na siyang nagtatago ng katotohanan. Ngunit ngayon, tila wala ng pag-asa. Narinig niya ang balita tungkol sa pagsuspinde kay Ara. Ang batang babae na iyon
na naglakas loob na tumulong sa kanya ay biktima na rin. Siya ang dahilan. Ang kanyang paghahanap ng katarungan ay nagdulot lamang ng kapahamakan sa mga taong tumutulong sa kanya. Wala ng pag-asa. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay puno ng kapighatian. Natalo na tayo, Dolores. Natalo na tayo. Napakasakit. Ang lahat ng mga ebidensya, ang lumang diary, ang mga resibo, lahat ay tila walang silbi laban sa walang hanggang kapangyarihan ng pamilya Matthews. Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang darating ang araw ng hustisya. Ngunit ngayon, tila isang panaginip lamang iyon. Hindi niya nais na makipag-usap kahit kanino. Ang paghahanap niya ng katotohanan ay nagdulot lamang ng sakit at kawalan ng pag-asa. Samantala, si Andre Matthews, pagkatapos malaman ang buong katotohanan mula kay Don Ricardo, ay nasa kanyang apartment. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang litrato ng kanyang ina na may dalang bata, kasama ang nakakagulat na mensahe tungkol sa bangko ng Kirby, at ang sumpa ay nasa kanyang kamay. Napakasakit ang pagtataksil. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang pagkakakilanlan, ay isang malaking kasinungalingan. Pinagsamantalahan siya ng kanyang lolo. Ginamit siya bilang isang pawn. Ang katotohanang siya ay anak ng isang Reyes, isang taong nilinlang ng kanyang sariling pamilya, ay bumabalot sa kanya. Wala nang silbi. Bulong niya. Inihagis ang litrato sa sahig. Lahat ng ito ay isang laro lamang. At ako ang naging panalo. Ngunit sa katotohanan, ako ang pinakamalaking talunan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung sino siya. Ang kanyang buong buhay ay itinayo sa isang pundasyon ng mga kasinungalingan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Ngunit ang sakit ay mas malaki kaysa sa anumang galit. Paano ako magpapatuloy? Tanong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng kapighatian. Naramdaman ni Ara ang pangangailangan na makita si Mang Dante. Sa kabila ng sarili niyang pighati, ayaw niyang sumuko. Nagtungo siya sa bahay ng matanda. Nang makita niya si Mang Dante, nakaupo ng tahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding lungkot. Naramdaman ni Ara ang kirot sa kanyang puso. Ito ang hitsura ng isang taong nawalan ng lahat. Kasama na ang pag-asa. Mang Dante. Mahina niyang sabi, lumapit at umupo sa tabi niya. Huwag po kayong sumuko. May laban pa po tayo. Suspendido man po ako, pero hindi po ako titigil. Ngunit tumango lamang si Mang Dante. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa malayo. Wala na, Ara. Wala na tayong magagawa. Napakalakas nila. Nilamon na nila tayo ng buo. Ang katarungan ay para lang sa mga mayaman. Sinubukan ni Ara na kumuha ng lakas mula sa kanyang sarili. Ngunit ang bawat salita ni Mang Dante ay tila nagpapabigat sa kanyang espiritu. Naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa. Walang trabaho, pamilyang nanganganib. At ang matanda ay sumuko na. Lahat ay tila nawala. Lahat ng pag-asa. Paano na po ngayon? Tanong ni Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Walang sagot si Mang Dante. Naramdaman ni Ara ang malamig na hangin sa kanilang paligid. Ang paghahanap ng katotohanan ay tila nagdulot lamang ng mas maraming sakit. Nang akmang paalis na si Ara, biglang tumayo si Mang Dante. Naglakad siya patungo sa isang lumang kahoy na cabinet. Mula doon, kinuha niya ang isang lumang kahoy na kahon. Binuksan niya ito. At sa loob ay may nakita si Ara na isang litrato. Hindi ito ang litrato ni Lola Dolores na nakita niya dati. Mas luma ito. Sa litrato, may 3 tao. Si Mang Dante at ang kanyang Lola Dolores. Noong mga bata pa sila. At sa pagitan nila, nakatayo ang isang lalaki. Matikas. May pamilyar na ngiti, ngunit hindi niya ito makilala. Sino ito? Sa likod ng litrato, may nakasulat na isang serye ng mga numero, tila isang lumang numero ng telepono. At sa ilalim nito, sa lumang sulat kamay, ang mga salitang ito,
Ang sagot ay nasa kanya. Tumingin si Mang Dante kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong pag-asa, isang maliit na kislap sa gitna ng matinding dilim. May isang tao pa, Ara. Isang taong nakakaalam. Isang kaibigan namin noon. Nagising si Andre na parang piniga ang kanyang puso. Ang mga salita ni Don Ricardo na parang lason na kumalat sa kanyang sistema ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Anak siya ni Victor Reyes. Isang Reyes, hindi isang Matthews. Ang buong buhay niya, isang malaking kasinungalingan. Ang pagtataksil na naramdaman niya ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sugat. Parang nawala ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang mga pundasyon ay gumuho. Nakatitig siya sa lumang litrato na bumagsak mula sa drawer ni Don Ricardo. Ang kanyang ina. May dalang sanggol na siya. At sa likod, ang mga salitang, ang bangko ng Kirby. Ang sumpa. At kailangan mong malaman ang totoo. Ang Kirby ay ang dating pangalan ni Mang Dante. Ang sumpa ay tila tumutukoy sa kapalaran ng kanyang totoong ama, si Victor Reyes, na nilinlang din ng Matthews. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan niya ang litrato. Ilang sandali siyang nanatili sa dilim, nag-iisip, naglalaban sa pagitan ng pagod at galit. Sumuko na ba siya? Hayaan na lang bang lamunin siya ng kasinungalingan? O babangon siya at lalaban? Hindi siya isang Matthews na nakatago sa likod ng kapangyarihan at pera. Siya ay isang Reyes. Isang biktima at sa sandaling iyon, nagkaroon ng desisyon sa kanyang puso. Hindi na siya magiging pawn. Kailangan niyang makita si Ara, si Mang Dante. Sila ang tanging tao na maaaring umintindi sa kanyang nararamdaman ngayon. Sila ang mga biktima. Tulad niya, nagmamadali siyang nagmaneho patungo sa bahay ni Ara. Hindi niya pinansin ang takot na baka nakabantay si Don Ricardo. Ang pangangailangan na maglabas ng saloobin ay mas malakas. Nang makarating siya, nakita niya si Ara, nakaupo sa labas. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Si Mang Dante ay naroon din, tahimik. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ara, bungad ni Andre. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Mang Dante, nagtaka si Ara sa kanyang pagdating. Napansin niya ang pagbabago sa mukha ni Andre. May kung anong basag sa kanyang dating kalmado at masinop na imahe. May sakit sa kanyang mga mata at isang matinding galit na hindi niya pa nakikita dati. Andre, anong nangyari? Tanong ni Ara. Tumayo at lumapit sa kanya. Nalaman ko ang totoo, sabi ni Andre. At doon, ang kanyang mga luha ay bumagsak. Ang matigas na harapan na matagal niyang pinanghawakan ay gumuho. Hindi ako isang Matthews. Hindi ako tunay na apo ni Don Ricardo. Anak ako ni Victor Reyes. Ang aking ina, may relasyon siya sa isang Reyes. At itinago nila ako para mapanatili ang pangalan ng pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Si Mang Dante ay nagulat din. Ang pagkabigla ay naghalo sa awa at pagkaunawa. Nilinlang ako ng lolo ko, Ara. Buong buhay ko, nilinlang niya ako. Patuloy ni Andre. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang aking ama, si Victor Reyes, isa rin siya sa mga biktima ng pamilya Matthews. Ginamit nila ang aking ama para makuha ang kanilang ari-arian. At pinilit nilang manahimik. Ang lahat ng kasinungalingan na sinabi niya sa akin, ang lahat ng mga pilit na pagpapanggap para lang protektahan ang kanilang pangalan at kapangyarihan. Ang sumpa, bulong ni Ara. Biglang naalala ang lumang litrato at ang sulat na nakasulat sa likod. Ikinuwento ni Andre ang tungkol sa litrato at ang mensahe, ang bangko ng Kirby at ang sumpa na tila nag-uugnay sa kanya sa mga Matthews at sa mga biktima nila, kabilang na si Mang Dante. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga sakit ay nagkaisa. Hindi na lang si Mang Dante ang naghahanap ng katarungan. Hindi na lang si Ara ang naghahanap ng katotohanan. Ngayon,
Si Andre ay bahagi na ng laban. Pero anong gagawin natin ngayon, Andre? Tanong ni Ara. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-asa. Biglang naalala ni Ara ang litrato na ibinigay ni Mang Dante sa kanya kagabi. Ang litrato ni Mang Dante at Lola Dolores at ang hindi kilalang lalaki sa gitna, ang numero ng telepono at ang mga salitang, ang sagot ay nasa kanya. Ipinakita niya ito kay Andre at Mang Dante. Ito, sabi ni Ara, ibinigay sa akin ni Mang Dante. Ang taong ito, baka siya ang sagot. Tinitigan ni Mang Dante ang litrato. Siya si Attorney Miguel de la Cruz, ang aming abogado noon. Pinagkakatiwalaan ko siya ng labis. Ngunit bigla siyang nawala matapos ang lahat ng nangyari. Attorney Miguel de la Cruz, ulit ni Andre. Bilang isang abogado, alam niya ang pangalang iyon. Isang kilalang abogado noon na biglang nagretiro. Baka po may alam siya. Baka po siya ang huling kapitan na hinahanap natin. Nagsimula silang magplano. Ang lumang numero ng telepono sa likod ng litrato ay patay na, ngunit nakuha ni Andre ang kanyang address sa lumang legal directory. Isang maliit na bahay sa liblib na lugar, malayo sa sentro ng bayan. Kinaumagahan, nagsama-sama sila, si Mang Dante, na may bagong pag-asa sa kanyang mga mata. Si Ara, na may determinasyon na ipagpatuloy ang laban. At si Andre, na may matinding pagnanais na itama ang mga mali ng kanyang pamilya at hanapin ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Sumakay sila sa lumang sasakyan ni Ara. Patungo sa lugar na iyon, ang paglalakbay ay tahimik, ngunit puno ng tensyon at pag-asa. Nakarating sila sa isang lumang bahay. Napapalibutan ng mga halaman na tila matagal nang hindi inaalagaan. Mayroong isang lumang sign sa harap, halos hindi na mabasa. Attorney Miguel de la Cruz. Kumatok si Andre sa pintuan. Matagal bago bumukas. Isang matandang lalaki. Puti na ang buhok at balbas. Ang bumungad. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ngunit may katalinuhan pa rin. Attorney de la Cruz? Tanong ni Andre. Tinitigan sila ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya si Mang Dante. Dante? Ikaw nga ba yan? Napuno ng emosyon ang mga mata ni Mang Dante. Miguel! Ikaw nga! Matagal na panahon. Pinapasok sila ni Attorney de la Cruz. Ang loob ng bahay ay puno ng mga libro at mga lumang dokumento. Umupo sila at sinimulan ni Mang Dante ang pagbabalik-tanaw sa kanilang nakaraan, ang tungkol sa Matthews at ang pagkawala ni Lola Dolores. Ikinuwento ni Ara ang mga natuklasan niya sa diary ni Lola Dolores at ibinunyag ni Andre ang kanyang sariling kwento, ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at ang papel ng kanyang ama sa panlilinlang ng Matthews. Tahimik na nakinig si Attorney de la Cruz. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagsisisi. Alam ko ang lahat. Bulong ni Attorney de la Cruz. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinubukan kong lumaban, ngunit pinagbantaan ako ni Don Ricardo. Ang aking pamilya, wala akong nagawa. Naging duwag ako. Tumayo siya, naglakad patungo sa isang lumang aparador at naglabas ng isang nakaselyadong kahon. Itinago ko ito, sabi ni Attorney de la Cruz. Ibinaba ang kahon sa mesa. Ang lahat ng ebidensya, ang mga orihinal na kontrata, ang mga resibo, ang mga testimonya ng ibang mga biktima, ang mga lihim na kasunduan na ginawa ni Don Ricardo para makuha ang bangko mula kay Dante, at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lupain ng mga Reyes, kung saan kabilang ang iyong ama, Andre, ay ilegal na nakuha ng Matthews. Inabot niya ang kahon kay Andre. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga orihinal na kopya ng mga dokumento na nakita niya sa database ng kanyang lolo, ngunit mas marami at mas detalyado. Ito ang huling piraso ng puzzle, ang hindi maikakailang ebidensya. Ito ang magpapabago ng lahat. Naramdaman ni Mang Dante ang pag-asa sa kanyang puso na matagal nang nawala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat
habang tinitigan niya si Attorney De La Cruz at pagkatapos ay sina Ara at Andre. Hindi na siya nag-iisa. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Ara. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Tumingin si Andre sa mga dokumento, pagkatapos kay Ara at Mang Dante. Ang galit at pagnanais para sa katarungan ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Gagawin natin ang dapat gawin, sabi ni Andre. Ang kanyang tinig ay matatag. Ibubunyag natin ang lahat. Napakasakit ng desisyon. Alam nilang mapanganib ito. Lalaban si Don Ricardo, ngunit wala na silang babalikan para sa katotohanan, para sa katarungan, para sa pag-ibig. Nagpasya silang magpatawag ng isang press conference. Alam nila na ito ang kanilang huling pagkakataon. Isang pagkakataon na ibunyag ang lahat ng lihim at harapin ang Matthews ng diretsyo. Ang lahat ay nakasalalay sa isang araw na iyon. Ang init ng mga flash ng kamera ay tila bumulag kay Ara. Ang bulungan ng mga mamamahayag ay umalingaw-ngaw sa malaking hall ng press conference. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si Ara sa tabi ni Mang Dante at sa kabila naman ay si Andre. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ngunit may kakaibang kinang sa kanilang mga mata. Ang kinang ng determinasyon. Ang kahon ng mga ebidensya mula kay Attorney De La Cruz ay nasa harap nila, tila isang kabaong na puno ng mga lihim. Naramdaman ni Ara ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang maging matatag. Ito ang araw na matagal nilang hinintay. Si Mang Dante ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa umpisa, puno ng emosyon, ngunit unti-unti itong lumakas. Magandang umaga sa inyong lahat, simula ni Mang Dante. Ang kanyang mga mata ay nanunubok sa bawat mamamahayag. Narito po ako, kasama ang aking mga kasama, upang ibunyag ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa Matthews Legacy Bank. Ang katotohanan na matagal nang itinago, ikinuwento niya ang buong kwento mula sa pagtatatag ng Matthews Alcantara Bank noong 1948, ang kanyang pagkakaibigan kay Don Lorenzo Matthews hanggang sa paglilitrato ng mga kasinungalingan at ang paggamit ng kanyang lihim na utang para siya ay alisan ng karapatan. Ang bawat salita ay may bigat ng sakit at pagtataksil. Naglabas siya ng lumang litrato niya at ni Dolores at ang lumang ledger. Ito ang mga patunay, sabi niya, habang ibinababa ang mga dokumento sa mesa. Sumunod si Ara. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ipinakita niya ang diary ni Lola Dolores, ang mga sipi tungkol sa kanyang pag-ibig kay Mang Dante at ang kanyang pagnanais na ilantad ang katotohanan. Ang aking lola, si Dolores Reyes, sabi ni Ara, ay saksi sa mga krimen na ito. Pinilit siyang manahimik, ngunit itinago niya ang mga patunay para sa pag-ibig niya kay Mang Dante at para sa katotohanan. Idinetalya niya ang mga anomalya sa mga lumang record ng bangko, ang mga nawawalang pahina at ang mga binagong impormasyon. Ang Matthews Legacy Bank ay itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan, sabi ni Ara. Ang kanyang tinig ay lumakas, puno ng galit at pagnanais para sa katarungan. Pagkatapos, si Andre. Naramdaman niya ang matinding kaba. Ngunit ang galit sa kanyang puso ay mas malakas. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Ako po si Andre Matthews. Simula niya, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa mga kamera. Pero hindi iyan ang buong katotohanan. Ang aking tunay na ama ay si Victor Reyes. Nagkaroon ng bulungan sa mga mamamahayag. Ang pangalan ng Reyes ay pamilyar. Isang pamilya na kilala sa kanilang lumang lupain na matagal nang nakuha ng Matthews. Ibinunyag ni Andre ang lahat. Ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang pagkakaroon ng kanyang ina ng relasyon sa isang Reyes, at kung paano siya ginamit ni Don Ricardo para itago ang eskandalo. Ibinunyag din niya ang tungkol sa panlilinlang ni Don Ricardo sa kanyang ama, si Victor Reyes,
at kung paano nakuha ng Matthews ang lupain ng mga Reyes sa pamamagitan ng pananakot at legal na panlilinlang. Ang aking lolo, sabi ni Andre. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Ay nagtatago ng mga lihim na sumira sa buhay ng maraming tao. Hindi lamang si Mang Dante. Ito ang mga ebidensya. Inihagis niya sa mesa ang mga dokumentong galing kay Attorney De La Cruz. Mga orihinal na kontrata, mga testimonya ng mga biktima, at mga dokumentong nagpapatunay sa mga ilegal na transaksyon. Ang ingay sa silid ay lumakas. Ang mga flash ng kamera ay naging mas mabilis. Bigla, bumukas ang pinto ng hall. Pumasok si Don Ricardo Matthews, kasama ang kanyang mga abogado at personal na security. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Nakatitig kina Mang Dante, Ara, at lalo na kay Andre. Kalokohan! Sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang matandang iyan ay isang sinungaling. At ang babaeng iyan ay isang walang kwentang empleyado na sinisira ang reputasyon ng Matthews. At ikaw, turo niya kay Andre, ikaw ay isang traidor. Isang walang utang na loob na traidor. Ngunit huli na. Ang mga mamamahayag ay nakakuha na ng sapat na impormasyon. Huwag po kayong maniwala sa kanila, sigaw ni Don Ricardo. Ito ay isang paninira lamang. Ang Matthews ay isang marangal na pangalan. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis. May dalang warrant of arrest. Ang mga mata ni Don Ricardo ay nanlaki sa pagkabigla. Don Ricardo Matthews, sabi ng isang pulis, aresto po kayo dahil sa mga kasong pandaraya, pangingikil at pagmamanipula ng mga dokumento. Napuno ng kaguluhan ang hall. Ang mga mamamahayag ay nagkandara pa sa pagkuha ng mga litrato. Ang mga security ni Don Ricardo ay sumubok na pigilan ang mga pulis, ngunit walang nagawa. Hindi ito totoo! Ano ito? Sigaw ni Don Ricardo. Habang inilalagay ang posas sa kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay puno ng pighati at galit. Tumingin siya kina Mang Dante, Ara at Andre, na tila may sumpa sa kanyang mga mata. Ngunit ang banta ni Don Ricardo ay nawala sa gitna ng kaguluhan. Ang katarungan ay nananaig. Ang mga pulis ay inilabas si Don Ricardo sa hall, kasama ang kanyang mga abogado na walang magawa. Naiwan sina Mang Dante, Ara, at Andre sa gitna ng silid. Ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumikislap, ngunit sa sandaling iyon, hindi na nila naramdaman ang takot. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagpapalaya. Ang katotohanan ay nailabas na. Ang katarungan ay nananaig. Niyakap ni Ara si Mang Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng tuwa. Si Mang Dante ay humikbi sa kanyang balikat. Ang mga taon ng pighati ay tila lumabas sa isang iglap. Sa wakas, malaya na siya. Tumingin si Ara kay Andre. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Ang kanyang kinabukasan ay hindi na sigurado. Ang kanyang karera ay nawala. Ngunit sa sandaling iyon, hindi mahalaga iyon. Ang mahalaga ay ang katotohanan at ang pag-ibig na umusbong sa gitna ng lahat ng ito. Ang gulo sa press conference ay unti-unting humupa, ngunit ang balita tungkol sa pagkahulog ng imperyo ng Matthews ay kumalat sa buong Pilipinas na parang apoy. Si Don Ricardo Matthews, kasama ang ilang mga kasabwat niya sa bangko at sa kumpanya ng batas, ay nilitis at nahaharap sa matinding parusa para sa kanilang mga krimen ng pandaraya, pangingikil at pagmamanipula ng mga dokumento. Ang mga ebidensya na inilatag ni Mang Dante, Ara at Andre, kasama ang testimonya ni Attorney De La Cruz at ang mga nahanap na patunay sa archive ng Matthews, ay hindi maikakaila. Sa loob ng ilang buwan, ang pangalan ng Matthews ay naging kasing kahulugan ng katiwalian at ang kanilang imperyo ay gumuho. Ang Matthews Legacy Bank ay nilitis din. Ngunit si Mang Dante,
na may mga taon na ng buhay na puno ng pighati at paghahanap ng katarungan, ay nagkaroon ng ibang plano. Isang makasaysayang araw ang sumunod. Nagkaroon ng isang simpleng seremonya sa harap ng bangko. Sa isang pahayag, inihayag ni Mang Dante ang kanyang desisyon. Ang bangko na ito, sabi ni Mang Dante, ang kanyang boses ay malakas at puno ng pag-asa, ay itinatatag ko ulit, hindi para sa sarili kong kapakinabangan, kundi para sa komunidad na matagal nang pinagsamantalahan. Ibinigay niya ang bangko bilang isang non-profit institution na tatawaging Dolores Alcantara Community Bank. Ang pangalan ni Dolores ay inukit sa bagong signage, kasama ang petsa ng pagtatatag nito noong 1948. Ang bangko ay gagamitin para magbigay ng microloans sa mga maliliit na negosyante, magbigay ng scholarship sa mga mahihirap na estudyante, at sumuporta sa mga proyekto para sa komunidad. Nakaupo si Mang Dante sa kanyang lumang upuan sa loob ng bangko. Ngayon ay may bintana na nakaharap sa labas kung saan makikita niya ang mga taong dumadaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Sa wakas, ang kanyang legacy ay hindi na isang kasinungalingan, kundi isang simbolo ng pag-asa. Si Ara at Andre ay madalas siyang dinadalaw, tinatawag siyang Lolo Dante. Natagpuan niya ang isang pamilya na matagal nang nawala sa kanya. Ang pighati ay napalitan ng kagalakan. Si Ara, kahit na nawalan ng trabaho sa Matthews Legacy Bank, ay hindi nawalan ng pag-asa. Sa tulong ni Attorney De La Cruz, na nagbalik sa kanyang propesyon upang tumulong sa mga biktima ng pangloloko ng Matthews, nakahanap si Ara ng bagong simula. Siya ang naging Chief Operating Officer ng Dolores Alcantara Community Bank na nagpapatakbo sa bangko at nagtatayo ng mga programa para sa komunidad. Ang kanyang talino at dedikasyon ay hindi nasayang. Naging instrumento siya sa pagbabago. Ang kanyang pagmamahal sa komunidad ay lumago, kasama ang kanyang pagmamahal kay Andre. Si Andre naman, matapos ang lahat ng revelations, ay nagpasya na lumayo sa pangalan ng Matthews. Nagbitiw siya sa law firm ng kanyang lolo at nagsimula ng sarili niyang law practice na nakatuon sa legal aid at pagtulong sa mga biktima ng panlilinlang at katiwalian. Ang kanyang pangalan ay naging Andre Reyes, ang pangalan ng kanyang tunay na ama, isang simbolo ng kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang pagnanais na itama ang mga mali ng nakaraan. Ang relasyon ni Ara at Andre ay lumalim sa bawat araw. Ang kanilang pinagsamahan na laban para sa katotohanan ay nagbigay ng matibay na pundasyon sa kanilang pag-ibig. Naging magkasama sila sa mga proyekto para sa Dolores Alcantara Community Bank at sa kanilang sariling law practice ni Andre. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa, hindi na takot o pagdududa. Isang araw, nagdaos sila ng isang maliit na seremonya sa lumang puno ng Nara, kung saan natagpuan ni Ara ang diary ni Lola Dolores. Simple lang ito, wala masyadong tao. Nandyan si Mang Dante, si Ara, si Andre, at si Attorney De La Cruz. Naglabas si Ara ng lumang litrato ni Lola Dolores at Mang Dante. "Lola," bulong niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng emosyon. "Salamat po. Ang inyong pag-ibig at sakripisyo ay hindi nasayang. Dahil sa inyo, natagpuan namin ang katotohanan at ang katarungan." Ikinuwento ni Mang Dante ang kanyang pag-ibig kay Dolores, ang kanilang mga pangarap, at kung paano niya ito dinala sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng kapayapaan. "Si Dolores?" sabi ni Mang Dante. Tinitigan ang litrato, ang aking ilaw sa dilim. Ang kanyang pag-ibig ang nagbigay sa akin ng lakas para bumangon. Ang pag-ibig na iyan, na matagal nang itinago, ay ngayon ay malaya na. Niyakap ni Andre si Ara. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang isang paghahanap ng katarungan, kundi isang paghahanap ng pag-ibig na nagpagaling sa mga sugat ng nakaraan. Sila ay naging inspirasyon sa komunidad, isang patunay na ang pag-ibig at katotohanan ay laging nananaig.
Sa huling sandali, magkatabi sina Ara at Andre. Nakatanaw sa lumalalim na gabi. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok, sakit, at pagtuklas ng mga lihim. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang isang pag-ibig na kasing lakas ng katotohanan at isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang bangko, ang puno ng nara, at ang kanilang mga puso ay saksi sa isang bagong simula at sa isang walang hanggang pag-ibig na sumuporta sa lahat ng ito. Isang bagong umaga ang sumisikat at kasama nito, isang bagong kabanata ng kanilang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Mang Dante, Ara at Andre, isang paglalakbay tungo sa katotohanan, katarungan, at pag-ibig na bumago sa kanilang lahat. Sa bawat salita, sa bawat eksena, naramdaman ko ang inyong presensya. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay sa bawat yugto ng kwentong ito. Ang bawat komento, bawat emosyon na ibinahagi ninyo ay nagbigay inspirasyon sa akin. Ang paglikha ng Ang Lihim ng Lumang Bangko ay isang personal na paglalakbay para sa akin bilang isang manunulat. Ang mga karakter, ang kanilang mga laban, ang kanilang mga pagkakamali, at ang kanilang pagbangon ay tila naging bahagi ng aking buhay. Naging saksi tayo sa pighati ni Mang Dante, sa tapang ni Ara, at sa paghahanap ng pagkakakilanlan ni Andre. Sama-sama nating naramdaman ang sakit ng pagtataksil, ang init ng pag-ibig, at ang tagumpay ng katarungan. Sana'y naramdaman ninyo ang mensahe na nais naming iparating, na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa, kundi sa pagpapatawad, sa pag-unawa, at sa paghahanap ng katotohanan, na ang pag-asa ay hindi nawawala, kahit sa gitna ng pinakamadilim na panahon, at na ang hustisya, sa huli, ay laging mananaig. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong lahat. Sana'y nag-iwan ito ng malalim na marka sa inyong mga puso. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento, ang inyong mga aral, hanggang sa susunod na kwento, tadhana at misteryo.